Maligayang bati sa inyong dalawa. Halika, halika, umupo na kayong lahat. Salamat, salamat. Maligayang bati. Maligayang bati sa inyo. Ginoong Anton, Ginang Elena, kayo ang unang mag-asawa sa mga kabataang intelektual na pumunta rito sa baryo. Talagang bagay na bagay kayo, parang pinagtagpo ng tadhana. Salamat, Aling Rosa. Salamat din sa inyo. Anton Perez, walang hiya ka. Hindi ba't sinabi mo sa akin, pagkatapos ng kolehiyo ay pakakasalan mo ako? Ano ba itong ginagawa mo? Sofia de la Vega, tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi naman talaga balak ni Kuya Anton, napakasalan ng isang babaeng tigre na tulad mo. Ang pagiging mabait niya sa iyo noon, ay dahil lang sa gusto niya ang aplikasyon sa universidad na nasa iyo. Ako lang talaga ang minahal ni Kuya Anton. Ako lang. Akala ko ba, matagal na pala kayong magkasama? Dahil sa aplikasyon na iyon, nawalan ng trabaho ang tatay ko. Sira na ang pangalan ng pamilya namin. Patungkol sa kinabukasan ng mga kuya ko. Sira na rin. Ang aplikasyon na iyon, kusa mo namang ibinigay sa akin. Ninakaw mo pa nga para sa akin. Ngayon, ano ba ang pinagkakagulo mo rito? Palabasin niyo siya. Huwag niyo akong gambaling sa araw ng kasal ko. Bitawan niyo ako. Kasal. Ngayong araw na ito, gagawin kong libing ang kasal na ito. Kuya Anton. Kuya Anton. Ano ba ang nangyayari? Tulungan niyo siya. Tulungan niyo siya. Tatay. Nanay. Mga kuya. Paumanhin. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Sofia de la Vega. Paolo Reyes. Hindi ko inakala na sa huli, ang maglilibing sa akin ay ang taong ito, ang aking kasintahan sa arigladong kasal na minsan ko lang nakita. Sofia de la Vega. Uwi na tayo. Talagang bulag ako noon. Kung maibabalik lang ang lahat. Hindi ako magkakamali ng pipiliin. Ako lang talaga ang minahal ni Kuya Anton. Ako lang, kusa mo namang ibinigay sa akin. Ninakaw mo pa nga para sa akin. Paumanhin, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Taong 1976. Ako ay muling nabuhay. Ako ay muling nabuhay. Nakaraang buhay. Nakaraang buhay. Ito mismo ang dokumentong ito, ang pumatay sa buong pamilya namin. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. May hindi ba pagkakaintindihan? Tatay. Bakit ninyo siya hinuhuli? Tatay. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Tatay. Bakit ninyo siya hinuhuli? Nanay. Nanay, wala na. Wala na ang lahat. Kanina lang may dumating na abiso mula sa pabrika. Sinasabi nilang may problema sa political na background ng pamilya natin. Ano? Ang aking karapatan sa universidad ay kinansela. Ano? Nanay, gising ka. Huwag mo akong takutin. Nanay. Sa nakaraang buhay, mga 20 minuto mula ngayon, si Anton Perez na mabait ay maghihintay sa likod ng bundok at ako namang tangang nag-iisip lang ng pag-ibig ay tangang ibibigay ang dokumento. Tatay. Nanay. At si kuya. Maaga pa bago matapos ang trabaho. Bakit hindi? Ako muna ang magluto ng hapunan para sa kanila?
Tapos na. Sa buhay na ito, Sa buhay na ito, Sa buhay na ito, si tatay at nanay at ang mga kuya ko. Hanggang sa kamatayan, hindi nila natikman kahit isang subo ng kinain kong niluto. Sa halip, si Anton Perez na mabait. Ang kinain ang lahat ng itlog at karne ng pamilya namin. Sofia, ikaw talaga ang nag-iisang. Taong nag-iisip lang ng pag-ibig noong 1970 na sinira ang buong pamilya. hindi. Ate Sofia, tapos na sa trabaho. Tapos na sa trabaho. Sofia, naglakas loob kang hindi sumipot sa akin. HMP. Akala mo ba ang babaeng tigre na tulad mo ay gusto ko kung hindi lang dahil sa tatay mo at sa karapatan sa universidad na hawak niya, hindi kita lilinggan kahit isang beses. Sofia. Ngayon, titingnan ko kung namatay ka na ba sa sakit at naglakas loob kang hindi sumalubong sa akin. Babaeng tigre pala ito. Nagluluto pala ng pagkain ko. Naghintay ng walang kabuluhan ng 2 oras. Sofia de la Vega. Bilisan mo. tanghalian. Ibigay mo sa akin ang mga application form. Malapit nang dumating ang mga trabahador. Baka may makakita. Masama ang magiging epekto. Dumating na ang pulubi. Dumating na ang pulubi. Dumating na ang pulubi. Mga kuya, parang sa atin ang ingay. Nasa bahay pa si Sofia. Bilisan ninyo. Bilisan mo. Pumunta ka na. Huwag mong hayaan na patayin ng kapatid mo ang tao. Makukulong siya kung papatayin niya. Sofia de la Vega, anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? May nagmamahal sa akin sa pamilya ko. Busog at mainit ang katawan. May slot pa ako sa universidad. Ano na pagbabaliw ko? Pero may mga pulubi. Pagdating dito, kumahol na lang. Mabuti nga at binuhusan kita. Ako. Sinong walang malay? Ang lakas ng loob mong manggulo sa bahay namin. Sofia, ayos ka lang ba? Ako ang bahala sa'yo, kuya. Tatay at nanay, ayos lang si Bunso. Hindi naman niya pinatay, ayos lang. Tatay. Nanay. Ayos lang ba kayo? Mga kuya. Nandito kayong lahat. Ang sarap. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot, anak. Nandito ang tatay mo. Kapitan, siya ito. Binuhusan niya ng bagang ang kamay ko. Naluto na ang kamay ko. Kailangan mong magbigay ng paliwanag ngayon. Si gulo na naman ang may gulo. Ang lakas ng loob mong pasuin ang palad ng isang estudyanteng manggagawa. Binibini, ano ang nangyari? Naniniwala ako sa'yo, anak. Hindi ka naman basta-basta nananakit ng walang dahilan. Hoy, hindi ah. Wala naman pong masyadong malaking problema. Siya lang po, noong wala po ang pamilya namin sa bahay. Pumasok siya ng palihim. Gusto niyang makitira at makikain ng libre sa bahay namin. Hinihingi pa niya sa akin ang tanging pwesto sa universidad para sa mga manggagawa, magsasaka at sundalo. Para sa aplikasyon, Ano? wala naman akong ginawa. Sinunog ko lang ng uling ang kamay niya para mamula, para matauhan siya, at huwag niyang isipin na ina niya ang buong mundo, at humingi ng walang hiya. Ano? Ni hindi ko nga maisip na abutin ang pwestong iyon. Ikaw pa ang nag-ambisyon. Karapat dapat sa'yo yan. Makikitira at makikikain ng libre. Gusto mo pang agawin ang oportunidad nila. Tamad. Mapag-aliw. Kapitan, puntahan niyo siya sa publiko. Puntahan niyo siya. Nakakainis. Kuya Carlos, Kuya Gabriel, wag na ninyong tingnan yan. Nakakahawa sa mata, malalamigan na ang pagkain. Uwi na tayo at kumain. Tatay, nanay, alis na tayo. HMP. Ano ba yan? Para kay tatay. Para kay nanay. Nanay, Para kay nanay. kain na. Unang beses sa buhay ko, nakakain ng luto ng bunso ko, ang saya-saya ko. Ay, masakit ba? Masakit. So hindi pala ito panaginip, hahaha. Ang saya-saya ko talaga. Hoy, yan, huwag nyo nang bugbugin. Baka naman mamatay yan sa bagbog. Mahirap parusahan ang marami. Huwag naman masyado. Anak, hindi ba't gusto mo si Anton Perez? Nakita pa kita noong isang araw. Nagdadala sa kanya ng itlog. Bakit ngayon biglang nagbago ang isip mo?
Ah, nanay, noong mga nakaraang araw, nalito ang isip ko, at nabulag ang mata ko. Ngayong nawala na ang pagkalito sa isip. Malinaw na ang lahat. Ah, Sa buhay na ito, gumapang ako pabalik mula sa impyerno. para ang mga basurang tulad ninyo. Ay magbayad ng dugo sa dugo. Upang protektahan ang aking pamilya. At mabawi ang lahat ng sa amin. Ay, aray. Kuya Carlos, Kuya Gabriel, wag na kayong tumingin. Sa atin talaga sila pupunta. Ha, sa atin? Saan ba tayo may kamag-anak sa militar? Nga, bunso, sigurado ka bang sa atin talaga sila pupunta? Paano kung sa bahay ni Boyet pala siya pupunta? Hindi ba sundalo ang tiyuhin niya? Dahil sa nakaraang buhay. Sa panahong ito rin unang dumating si Paolo Reyes. Pero dahil kay Anton Perez, ayaw ko siyang makita noon. Hoy, Carlos, Gabriel, Sofia, tigilan na ninyo yan. Sumama na kayo sa akin pauwi. Sofia, dumating na ang kasintahan mong sundalo mula sa aregladong kasal. Bilisin mo. Kapitan, ito ba ang kasintahan ni Sofia? Ay, bakit ngayon lang namin narinig to? Aling nena, nandito ka na naman. Ano ba, kailangan pa bang i-report sa'yo ang mga bagay-bagay sa loob ng bahay namin? Array, nagtatanong lang naman ako. Tanong lang. Ha ha ha. Paolo Reyes, ang taong iyon mula sa nakaraang buhay. Na tanging nagbigay sa akin ng huling init. Ngayon ay buhay na buhay. At nakatayo sa harap ko. Anak, tingnan mo. Ito si Paolo Reyes. Ito ang kasintahan mo. Mula sa aregladong kasal na pinagkasunduan ng lolo mo. Ano sa tingin mo? Ang ganda ng aura, ang ganda ng pangangatawan. Pasok ba sa gusto mo? Tatay, anong klaseng salita yan? Ngayon lang kami unang magkikita ni Paolo Reyes. Sa harap ng maraming tao, paano ako makakapagsalita? Haha, Paolo, tingnan mo. Ito ang nag-iisang anak na babae ng pamilya de la Vega. Napakaganda ng itsura. Talagang napakaganda. Mabait, simple ang buhay, at maganda ang ugali. Sasabihin ko sa'yo, dito sa Baryo Pag-asa, walang nagsasabing may masama sa anak ko. Kahit magdala ka pa ng ilaw, hindi mo makikita ang katulad niya. Kapitan, ang galing ng bibig mo. Patay na nga, nabubuhay mo pa. Totoo namang mabait ang anak mo. Pero yung lakas niya na kayang pumatay ng matandang lobo, yan ang hindi mo sinasabi. Ha 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 ha. Hoy, umalis ka nga dyan. Report, Tito, Ginang Sofia, maganda nga po talaga ang itsura. Ang saya-saya mo pala. Bakit parang tanga-tanga si Paolo Reyes? Sa nakaraang buhay, ganito rin ba siya? Ulat, Ginoong Paolo Reyes. Ako si Sofia de la Vega. Ako ang iyong kasintahan sa aregladong kasal. Kuya Carlos, Kuya Gabriel, huwag kayong tumitig ng ganyan. Magandang araw po, Kuya Carlos, Kuya Gabriel. Ako si Paulo Reyes. Tagalungsod ng Hari, kasalukuyang Tenyente Koronel ng 3 Batalyon ng Hukbo. Ang aming himpilan ay nasa kalapit na lungsod. Ay, kumusta? Tatay, Nag-aantay na si nanay sa bahay, nag-aalala na. Umuwi na tayo at doon na lang mag-usap. tama. Oh, mga kababayan, magtrabaho na tayo. Alis na, alis na. Nako, Yun pala ang Tenyente Koronel. May ganitong side pala. parang nag-uulat lang sa superior. Yun pala ang taong pinagkasunduan ni Lolo para pakasalan ko. Siya pala, ngayong malapitan ko siyang tinitigan, mas maganda pala siya. At kanina, ang lakas ng loob niyang magsalita. Maganda rin ang ugali, at may tiwala sa sarili. Parang mas maganda siya kaysa sa mga babae sa compound, na palaging nag-agawan sa pananamit at forma. Mas magaling siya. Nanay. Ay, naku, ay, ito na si Paulo. Oo, ay, naku, sige, umupo ka. Ay, naku, unang beses mo lang dito sa amin. Wala kaming masyadong mai-o-offer. Sana hindi ka magalit. Tita, ito po ang aming Tenyente Koronel. Ito po ang konting pasalubong niya para sa inyo at sa pamilya. Saan po namin ito ilalagay? Ano, Tenyente Koronel? Ibig mong sabihin, Tenyente Koronel na ang manugang namin. Ay, naku, anak, dali. Kunin mo ang pana, umakyat ka sa bundok at manghuli ng USA. Papakainin natin ng maayos si Paulo. Sige na, bilis.
Ay, naku, pasensya na. Masyado akong excited. Kasi naman, sobrang saya ko nang makita ka. Kaya ganito ako. Hahaha. Nanay ko, wala naman siyang ibang intensyon. Gusto lang niyang i-offer sa iyo ang pinakamaganda. Bago ka pa dumating, siguradong nagtanong-tanong ka na. Ako ay anak ng mga ngaso. Kung hindi mo gusto ang tulad ko, pwede kang humiling na kanselahin ang kasal. Siyempre, hindi rin ako magbabago. Para lang magustuhan mo ako. Hindi ko gagawin yon. Yung mga babaeng mahiyain, at hindi diretsa magsalita, hindi ko kayang maging ganoon. Ayoko ng ganoon. Ha? Ayoko. Ako, ayoko sa mga babaeng mahiyain o pihikan. Ikaw ay ikaw. Maganda ang pagkatao mo. Hindi mo kailangang magbago para lang ma-please ang iba. Sige, pupunta muna kami sa kusina para magluto. Mamaya, ipagluluto namin si Paulo. Tara, bilis. Huwag kayong tumayo dyan. Inom pa, inom. Nanay, kunin mo pa ako ng isang bote. Iinom ako ng magdamag kasama ang manugang. Anak, kausapin mo sila. Huwag na silang mag-inom. 6 na bote na ng alak ang naubos nila ngayon. Masasaktan ang katawan nila kung magpapatuloy pa. Ikaw lang ang nakakapagsabi sa tatay at kuya mo. Kausapin mo sila. Bibilang ako hanggang 3. Lahat kayo, matulog na sa kama. Ay naku, anak ko talaga ang magaling. Haha, mauuna na ako sa loob. Nasaan ang kuya ko? Nasaan ang biyanan ko? Inom tayo, tuloy lang ang inuman. Lasing na si Paolo. Para siyang tanga. Sinabi sa akin ng lolo ko. Ang isang lalaki ay hindi dapat umayaw. Pagsubok sa manugang sa inuman. Naiintindihan ko lahat. Hoy! Paolo, lasing ka na. Halika na, matulog na tayo. Ang asawa ko. Ang ganda-ganda. Sa araw-araw, tahimik lang siya. Pero paglasing na, ang tamis ng bibig. Maaga pa naman, okay lang ba to? Ang itsura, ang pangangatawan, ang dating, sa nakaraang buhay ko, bulag talaga ako. Kaya ko lang iniwan si Paulo Reyes, para suyuin ang walang kwentang si Anton Perez. Pasensya na, nagising ka ba? Sanay na kasi akong mag-ehersisyo sa umaga. Hindi. Hindi ka pa nag-aayos, di ba? Halika, samahan kita. Ito naman, bago tong sipilyo at baso. Nandyan sa mesa ang pulbos. Hindi ko alam kung sanay ka. Tiis-tiis muna. Madali lang ako, hindi kita abalahin. Ah, Pwede bang sabay tayo? Ginoong Paolo. May mga pagkain ka bang ayaw? Wala. Ano naman ang paborito mong kulay? Pwede ba yung kulay ng uniforme? Pwede. Anong klaseng babae ang gusto mo? Anong klaseng babae ang gusto mo? Wala pa akong nagustuhan dati. Pero ngayon, alam ko na. Sofia de la Vega. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita ng mabuti. Hindi kita pahihirapan. Ang bilis niyang dumating sa nakaraang buhay. Baka palagi niya akong binabantayan? Bakit? Isang beses lang naman tayo nagkita noon. Paulo Reyes, gusto kitang tanungin. Kahapon lang tayo unang nagkita, di ba? Bakit mo, sa isang taong unang beses mo lang nakita, isang babae, madali mong pinangakuan? Dahil, ikaw ang aking nakatakdang mapapangasawa. Ito ang itinadhana sa atin. Talaga nga, hindi mo naalala.
Kahapon ang unang pagkikita para sa'yo, ang unang pagkikita. Pero hindi para sa akin. Huwag kang tatakbo. Tumigil ka, tumigil ka. Huwag kang tatakbo. Dito nga siya dumaan. Paano nawala siya bigla? Tuloy ang paghabol. Kung hindi natin siya mahuli ngayon, wala na tayo. Tara na. Umalis na sila. Ligtas ka muna ngayon. Salamat kasama. Ano ang pangalan mo? Pagkatapos ng misyon ko, pagtutubusan kita. Ano? Nagtanong ka ng pangalan ko. Magpapakasal ka ba sa akin? Maliit na bagay lang yon. Huwag mo nang isipin. Binibining Sofia, Kapitan, nandyan ba? Ano nang nangyari? Binibining Sofia, nandyan ba ang Kapitan? May importante akong kailangan. Malaking problema. Anong problema? Binibining Sofia, may mataas na lagnat si Anton Perez. Maaga pa lang, ay sumisigaw na si Elena sa bakuran. Sabi niya, lito na raw sa init ang tao. Pwede bang hiramin ang kariton ng grupo? Kailangan na siyang dalhin sa ospital sa bayan. May lagnat siya. Kayong mga lalaking kasama niya ay hindi man lang napansin. Si Elena pa, ang babaeng kasama, ang unang nakapansin. Talagang iba na ang panahon ngayon. CJ, hintay ka. Tatawagin ko na si tatay. Tatay, Kapitan. Tara, Benjo, samahan mo ako. Oo, sige. Tito. Kailangan nyo ba ng tulong? Dadalhin namin siya. wag na, wag na. Tatay, Una na kayo ni Benjo. Ang magiging manugang mo. Tingnan mo ang lakas niya, walang mapaglagyan. Sakto sa pagtatanim. Isama mo siya sa trabaho ngayon. Para makapagpahinga ka rin. Tito, maasahan nyo po ako. Ang trabaho sa bukid, ako na ang bahala. Sige, tara na. sige. Bilis, bilis. Paulo, bobo ka ba? Ano ba ang alam mo? Sumasawsaw ka lang. Ano? Gusto mo pang isakay sa kariton mo? Ang lalaking nang aagaw ng kasintahan mo papuntang ospital. Hindi ko napansin. Maluwag pala ang puso mo. Hindi. Ano ang ibig mong sabihin? Baka naman, ang lalaking kasama ay nanliligaw sa'yo. Sumagot ka ba? Paolo, kung sumagot ako, ano pa ang kinalaman mo? Tama ka nga. Itong si Anton Perez. Wala siyang alam gawin, okay lang sana. Naisipan pa niyang gamitin ang anak kong babae. Yung pwesto sa paaralan para sa mga manggagawa at magsasaka, may mukha pa siyang umasa doon. Nasaan si Anton Perez? Nasa loob po ng bahay, Kapitan. Mainit na mainit po si Kuya Anton. Dalhin na po natin siya sa ospital. Kung hindi, baka masira ang utak niya sa sobrang lagnat. Nakita mo ba, sama-sama pa sa pagtatanim ang opisyal. Mukhang itong kasal ay matutuloy na. Oo nga, sa panahon ng pag-aani, bihira ang lalaking pumupunta sa bahay ng biyenan para tumulong sa trabaho. Hoy, Binibining Sofia. Bakit hindi mo kami ipinakilala? Sa dalawang ito, sino ba ang kasintahan mo? Aling, malinaw na ba ngayon? Ito naman, ay kasintahan ko, si Paolo Reyes. Espesyal siyang pumunta ngayon, para humalili sa tatay ko sa pagtatanim. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Paulo Reyes, ang manugang ng pamilya de la Vega.
Pagkatapos naming ikasal, ipapamahagi namin ang matamis na regalo sa lahat. Naku po, may naglakas loob pa palang magpakasal sa babaeng taga-pamilya de la Vega sa buong rehiyon. Dapat siyang pasalamatan. Talagang matapang siya. Boyet, Kapag narinig ko pang pinagsisismisan mo ang kapatid ko, talagang gagawin kitang aso. Bunso. Bayaw, halika na, may nangyari kay tatay. Ano ang nangyari? Wala naman ito sa nakaraang buhay ko. Baka dahil sa aking muling pagsilang. Nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Paolo, dala kayo ng gamit, sumunod kayo sa akin. talagang Ate Sofia. Nagutos pa sa Tenyente Coronel. Hoy, hintayin ninyo ako. Bayaw, noong dumating ka kahapon, nagdala ka ba ng sasakyan? Oo, Si tatay ay nasa bayan ngayon, nakialam sa hindi niya dapat pakialaman. At nabasag ang ulo niya. Ayon sa doktor sa bayan, kailangan siyang dalhin agad sa lungsod para makita ng doktor. Nakahimlay pa rin si tatay sa ospital sa bayan. Kaya nagmamadali akong pumunta rito, para lang itanong kung maaari bang gamitin ang sasakyan mo. Nasa kay June ang susi. Umalis na tayo ngayon. Sige, bilisan natin. Sabi ng doktor, malubha ang kalagayan ni tatay. Bilis, bilis. Ikaw na ang bahala kay nanay at sa bahay. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Kuya Carlos, ano ba talaga ang nangyari? Paano nasaktan si tatay dahil sa pakikialam? Hindi naman siya ganoong klaseng tao. Si Anton Perez, walang hiya si Anton Perez, bigla siyang nagwala. Sa ospital, kinuha niya ang gunting ng nurse at nagwawala siyang nagpapaspas nito. Sumugod si tatay para protektahan ang batang babae sa kabilang kama. Kaya siya sumugod. Yung gunting, bigla na lang tumama sa ulo niya. Kasalanan ko lahat ito. Kung alam ko lang, dapat noong paggising ko pa lang, tinapos ko na si Anton Perez. Sofia, kumalma ka. Hindi ito kasalanan mo. Isang bayani si Bienan sa pagsagip ng buhay. Mabuti ang kapalit ng kabutihan. Siguradong magiging maayos siya. John, bilisan mo ang pagmamaneho. Tatay, gumising ka. Nandito na ang iyong anak para dumalaw. Idilat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ako. Tatay, huwag kang mag-alala. Kaming magkakapamilya, hinding-hindi tayo malilinlang. Hinding-hindi. Karapat-dapat ba sa pribadong kwarto ang ganitong masamang lalaki? Anong ginagawa mo? Ipapakita ko sa'yo ang galing ko. Gamot ng matandang veterinaryo para pag nasaan ang mababangis na hayop. Sakto talaga para sa asong lalaking ito. Bunso, saan ka nagpunta? Ang tagal mo. Naghangin lang, Ginoong Anton. Kasamang Anton Perez. Saan ka masakit? Huwag kang ganyan. Humiga ka na. Hahanap ako ng doktor. Tao. May tao ba dyan? Bunso, baka naman. Nababaliw ka na ba? Paano kung malaman ng iba? Tao. May tao ba dyan? Bayaw, huwag kang magalit. Galit na galit lang ang bunso. Siya. Nasugatan ng ganito ang tatay natin. Siya. Sa tingin mo ba, mababa ang pamamaraan ko? Nakakahiya ako sa'yo. Pero kahit ayawan mo ako, gagantihan ko talaga siya. Walang naiwang bakas na pwedeng maging ebidensya laban sa atin, di ba? Dapat hindi ba niya ako tinanong kung bakit ko ginawa iyon? Huwag kang mag-alala. Hinaluan ko ng soft drinks. Lagnat na lagnat siya, hindi na niya naaalala. Nalinis ko na rin ang bote. Dapat, sa susunod, kung may ganyang maruming trabaho ulit, ako na ang bahala. Malakas ako, kaya kong pigilan siya. Hindi mo kailangang magsapalaran ng mag-isa. Paolo, alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi ka ba
Naasikaso ko na ang mga papeles. Nakapark ang sasakyan sa labas. Ngayon na, ililipat na natin si tatay sa ospital ng hukbo. Eldenet. Lolo Santiago, ipagkakatiwala ko na po sa inyo ang biyenan ko. Salamat po ng maaga. Pagkatapos, papuntahin ko ang lolo ko para personal na magpasalamat sa inyo. Hahaha, ikaw talaga. Tatawagan ko na lang ang lolo mo mamaya. Sige na, ngayong nandito na kayo, huwag na kayong mag-alala. Puntahan mo at aliwin ang asawa mo. Kailan ka ba ikinasal? Ako, matanda na, hindi man lang nakainom sa kasal. Kailangan kong kausapin si Lolo Ben tungkol dito. Opo, huwag po kayong magalit. Wala pa po kaming inayos na handaan. Pagdating ng araw ng kasal, siguradong imbitahan po namin kayo. Mabuti. Mukhang matatag ang loob ng batang iyan. Mabuting bata. Maghintay kayo ng mahinahon sa labas. Sisiguraduhin ni Lolo Santiago na ibabalik ko sa'yo ang tatay mong buo at malusog. Si Direktor Santiago pala ito. Naalala ko sa nakaraang buhay. Nabasa ko ang balita tungkol sa kanya sa dyaryo. Hindi lang siya isang magiting na direktor. Kalaunan, naging pinuno pa siya ng hukbong sandatahan. Salamat po, Lolo Santiago. Ako po si Sofia de la Vega. Salamat po sa pagligtas sa tatay ko, Lolo Santiago. Mabuti. Paolo, maraming salamat talaga sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa tatay ko. Huwag kang mag-alala, siguradong gagaling si Tito. Nandito si Lolo Santiago. Siya ang eksperto sa ganitong mga kaso. Eldenet. Mauna na akong magbayad, maupo muna kayo rito. Mukhang tahimik at seryoso siyang tao. Pero ang galing niyang kumilos at mapagkakatiwalaan. Bulag ako sa nakaraang buhay kaya siya napalampas. Buti na lang sa buhay na ito, nahawakan ko siya. Tubig. Tubig. Tatay. Dahan-dahan, tatay. Tubig. Tatay, nagising ka na po. Mamaya, manghuli ako ng manok sa bundok para pampasigla sa'yo. Mabuti. Paalam, kasintahan. Salamat dahil pinagpaliban mo ang pagbalik mo sa tropa. Para kay tatay at para sa akin. Gusto na kitang isama ngayon din. Pero kakakalma lang ng pakiramdam ni Biyenan. At hindi pa handa ang bahay natin. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mabilis kong mapangasawa ka. CJ. Narinig ko, nasa kaliwa ang puso ng tao. Kung hahalikan ko ang kaliwang pisngi mo, parang mas lalo akong lalapit. Sa puso mo, di ba? Aalis na ako. Bye. Kuya Gabriel, nagtatrabaho ka. Lanan, Hindi ka ba napapagod, Kuya Gabriel? Pansinin mo naman ako. Kuya Gabriel, naku, Ginang Elena. Bakit ka ba palaging sumasayad sa akin? Marami bang kulisap dito sa lupa? Kaya kinakagat ka at nangangati ka. Parang naninigas ka. Kuya Gabriel, ano ba ang sinasabi mo? Nakikita ko lang na napapagod ka sa pagtatrabaho. Pupunasan ko na lang ang pawis mo. Ay, huwag na. Pupunasan ko na lang ang pawis mo. Huwag na. Hindi naman ako mainit. Sa oras na yan, mas mabuti pang magtrabaho ka na lang. Itong si Gabriel, talagang torpe. Sige, sige. Kuya Gabriel, tutulungan na kita. Array, array. Ang paa ko. Parang naipit. Kuya Gabriel, kasalanan ko ito. Ano nang gagawin ko? Ito. Kasalanan ko, hindi ko napansin na nandyan ka. Kung gusto mo, dadalhin kita sa klinika. Huwag mo ng problemayin, Kuya Gabriel. Ihatid mo na lang ako sa bahay. CJ. Hoy. Kuya Gabriel, salamat sa paghatid sa akin. Kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Kasalanan ko. Naabala pa kita sa trabaho mo.
Itong si Anton Perez na to, walang kwenta, wala nang pag-asa. Kapag lumaki na ang tiyan ko, siya pa rin ang tatay-tatayan. Hindi mo kasalanan. Paano naging kasalanan mo? Naisip mo lang namang tumulong. Aray, kasalanan ko ang taranta ko. Salamat, Kuya Gabriel. Ang bait mo talaga. Lanan. Ganon ba? Haha, ganon din ang iniisip ko. Sabi ni Aling Wang sa may entrada ng baryo, masipag ako magtrabaho at mabait ang puso ko. Binati ka lang, ang yabang mo na. Kung hindi lang para sa batang nasa tiyan ko, at para makahanap ng tatay-tatayan, hindi kita pag-aaksayahan ng panahon, probinsyano. Siyempre, Kuya Gabriel, sa puso ko, ikaw ang pinakamabait sa mundo. Kuya Gabriel. Ang tagal na nating nag-uusap. Sa tingin mo ba? Mainit dito sa kwarto. Mainit. Okay lang ako. Kung mainit sa'yo, bubuksan ko ang pinto. Kuya Gabriel, hindi mo ba talaga naiintindihan? Ako kasi, mainit ang puso. Parang nasusunog ba ang puso mo? Hala! Nagkalason ka ba sa kinain? Kailangan mong magpa-stomach pump. Dito ka lang sa bahay, hahanap ako ng doktor. Hala. Kuya Gabriel. Halika, tulungan mo ako. Si J. Aray. Kuya Gabriel. Pakinggan mo ang puso ko. Mabilis ba? Aray. Ginang Elena. Anong ginagawa mo? Ang bigat mo, hindi na ako makahinga. Sofia, pumunta sa ospital. Kumusta na ang tatay mo? Salamat sa pag-aalala, Aling. Mas mabuti na ang tatay ko. Ito'y nilaga kong sabaw ng ligaw na manok para sa kanya. Baka lumamig na ito. Hindi na muna kita makakausap. Hoy, hoy, hoy. Teka muna, Sofia. May sasabihin ako sa'yo. Nakita ko ang Kuya Gabriel mo, at si Ginang Elena, na pumunta sa ospital ng komunidad. Dali, puntahan mo sila. Baka may mangyaring masama. Elena, ikaw talaga. Dahil nahuli si Anton. Nagmamadali kang humanap ng ama para sa anak mo sa sinapupunan. Nakaraang buhay, ang Kuya Gabriel ko ay, dahil sa batang di kilala ang ama, nasira ang buhay, hindi nag-asawa habang buhay. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang ulitin niya ang kalokohan niya. Aling, pakihawak muna ito para sa akin. Salamat. Ang bigat mo naman. Hirap na ko sa'yo. Elena, bumaba ka riyan. Sofia, anong ginagawa mo? Bunso. Ano nang ginagawa ko? Kung hindi ako nagmadali, ang puri ng Kuya Gabriel ko, ay sisirain mo na. Elena, babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Una, pumunta ka sa kakahuyan kasama si Anton. Ngayon, buntis ka na. Gusto mo pang gawing tagasalo ang Kuya Gabriel ko. Hindi ako. Wala akong ginawa. Bitawan mo ako. Halika't tingnan ninyo ito. Ito si Elena. Ang ginawa niya, sa liwanag ng araw, iniligaw niya ang Kuya Gabriel ko sa kwarto. Naghubad at pinilit ito. Para gawin ang Kuya Gabriel ko, na ama ng kanyang anak, na di kilala ang tunay na ama. Napakawalang hiya naman yan. Noon pa man, kita na namin, na hindi siya mapagkakatiwalaan. Wala akong ginawa. Si Gabriel. Si Gabriel ang nanggugulo sa akin. Hindi totoo yan. Tinutulungan lang kitang tumayo. Bigla ka na lang. Sumubsob sa akin. Natakot ako. Malinis ang konsensya ko. Hindi ako kailanman lumapit sa ibang lalaki. Saksi ang buong komunidad. Ew! Elena, ang lakas ng loob mo. Mga kabataang nagtatrabaho sa probinsya. Nagtatrabaho sa kama ng lalaki. Hindi kita pinapansin noon. Akala mo makakalusot ka na? Kayong lahat. Sinasamantala ninyo, na kapitan ang tatay ninyo. Para apihin ako, isang walang kamag-anak na kabataan. Kung ganyan ang paghamak ninyo sa akin, mabuti pang mamatay na lang ako. Ay, may sira ka ba sa ulo? Hindi kita papansinin. Si Anton Perez, kung gusto mo, kunin mo. Ang mali mo, ginulo mo ang kuya kong si Gabriel. Ang kuya ko, matuwid at tapat sa bayan. Ikaw, walang salamin, may ihi ka naman siguro. Tingnan mo ang sarili mo, kung anong klaseng tao ka. Gusto mo pang maging tagasalo si Kuya Gabriel? Ang lakas ng loob mo. Mabuti ginang Elena. Pinapagtagasalo mo ako. Hoy, hoy, hoy. Bakit mo ako hinihila? Bibigyan ko siya ng leksyon.
para hindi na siya manggulo sa akin. Hoy! Ayokong maparatangan ng paninira sa kabataang babae. Hoy! Sa ating baryo, nasaan si direktor ng kababaihan na si Aling Celia? Kunin ninyo siya. Itong si Elena, kung buntis ba siya o hindi, dalhin sa klinika para malaman. Aray, bakit ngayon tahimik ka na? Kanina ang lakas-lakas mong magpanggap na inapi. Mailaman ba talaga ang tiyan mo? Dalhin natin siya. Nandito naman ang lahat. Maging saksi kayo. Elena, Sa, nakaraang buhay. Ikaw at si Anton Perez ang nagpahiya sa pamilya namin. Sa buhay na ito, mararanasan mo rin ang pakiramdam na iyon. Aray. Halika't tingnan ninyo ito. Ang laki ng lata ng gatas na pulbos na ito. Aray, magkano kaya iyan? Ay naku. Tayong lahat ay nagpapawis at nagtatrabaho ng husto. Sa isang araw kumikita lang ng 10 puntos na sahod. Siya, isang araw, 6 na puntos lang ang nakukuha. Pero araw-araw, gatas na pulbos ang iniinom. Ito ba ang buhay ng isang mahirap na magsasaka? Nakatulad natin? Para siyang isang mayamang dalaga. Napakaaksaya. Aling Celia, tamang-tama ang pagdating mo. Ang ginang Elena Flores na ito ay may malaking problema sa kanyang pamumuhay. Nakakaapekto ito sa kapaligiran ng Baryo Pag-asa at dinudungisan ang reputasyon ng mga kabataang intelektual. Ang ganitong uri ng Burgess na pamumuhay ay hindi natin dapat payagan. Dapat itong seryosohin at bigyan ng paliwanag sa ating mga mahihirap na magsasaka. TSK. ang kakarampot na puntos niya. Saan naabot iyon? May katiwalian talaga. Dapat maimbestigahan. Tama ka dyan. Matalas talaga ang mata ni Binibining de la Vega. Nahuli niya ang mga masasamang elemento. Ang bagay na ito, dapat malaman ang buong katotohanan. Bantayan muna siya. Aray. 3 henerasyon kaming matatalino sa pamilya. Bakit nagkaroon ng isang tulad mong walang alam? Ay naku. Pagpugay. Magandang araw po sa inyo, mga biyenan. Si Paulo Reyes po, nagpapaalam. Pakiusap po, ipagkaloob niyo ang inyong anak na si Sofia de la Vega upang maging aking asawa. Ako ay nangangako. Sa buhay na ito, hindi ko sasayangin ang inyong tiwala. Pakiusap po, biyenan, ipagkaloob ninyo ang inyong anak. Sa aming koronel. Hoy, anak, labas ka na. Dumating na si Paulo para dalhin ka sa pagpapakasal. Bilis. Paulo Reyes, dumating ka na rin. Tama na. Ako ang ikakasal. Ano ba ang inday niyo? Tatay, ang daming dala. Pwede ba nating tanggapin ang ganito kabigat na regalo? Nanay, huwag na po kayong magtipid para sa aming koronel. Ang mga ito ay para sa pamilya natin. Yung para kay Ate Sofia ay matagal nang handa sa tirahan ng pamilya. Ha, 2 set pa ang inihanda. pupunta muna kami para magpakasal. Sige, mauna na kayo. Tara na. Talagang lumalaki na ang anak, hindi na mapigilan. Mabuti naman, mabuti naman. Paulo Reyes, ito ba ay nakadikit lang o tinahi? Huwag kang magulo. Hindi maganda ang dating. Ngayong araw, ay inimbitahan ko si Lolo Miguel para magbigay sa atin ng sertipiko ng kasal. Si Lolo Miguel ay isang veterano ng digmaan, na puno ng mga tagumpay sa buhay. Siya at ang kanyang asawa ay nagmahalan sa loob ng 50 taon. Hindi kailanman nag-away. Sila ang huwarang mag-asawa sa kampo. Sana, ay maging katulad tayo ni na Lolo Miguel at ng kanyang asawa. Nagtutulungan sa hirap. Magmamahalan habang buhay. Isang pag-ibig habang buhay. Paulo Reyes, tandaan mo, ang pangako mo sa sandaling ito. Teka, Paulo Reyes, parang matagal mo na akong gusto. Baka naman noong araw na dumating ka para humingi ng kamay ko, ay hindi unang beses nating magkita. Ay nako, di dapat tinitigan yan.
Akala ko ba ayaw ni Coronel sa babae? Hindi pala, wala lang siyang nakikitang tamang tao. Coronel Reyes, bakit mo ako tinititigan? Para ipagmalaki na mas malaki ang mata mo kaysa sa akin. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi lang mas malaki ang mata ko kaysa sa'yo. Mas maganda pa ito. Hoy, Bakit mo ako tinititigan? Ate Sofia, Coronel na po ang aming hepe ngayon. Hindi na Tenyente Coronel. Coronel. Noong huli kang pumunta rito, Tenyente Coronel ka raw, di ba? Tenyente Coronel nung nagpapakasal, Coronel na ngayong kasal na. Coronel na ngayong kasal na. Talagang nagdadala ng swerte si Ate Sofia. Ha, ganoon ba? Tama si John. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Magsaya kayong lahat, kain at inuman ng husto. Kain at inuman ng husto. Iinom kami ni Sofia para sa inyong lahat. kumusta ka na, Sofia? Paulo, congratulations. Sana'y laging masaya ang pagsasama ninyo, at magkaroon agad ng anak. Salamat po, Aling. Ako na ang inom nito para kay Sofia. Nararamdaman namin ang inyong suporta. Mabuti. Talagang mapagmahal sa asawa si Coronel Reyes. Magandang pares. Bagay na bagay kayo. Ano ba ang nagyayari dyan? Sofia de la Vega, wala ka namang ibang maipagmamalaki kundi ang kasunduan na pinagkasunduan ni Lolo Pedro para sa iyo. Ang kasunduan sa pag-aasawa na yan. Ang babaeng katulad mong tomboy, mababalik ka rin sa amin. Bakit napakapalad ni Sofia de la Vega, ang lalaking kasing galing ni Coronel Reyes? Dapat ang babaeng katulad ko ang pakakasalan niya. Ikaw. Sofia de la Vega, ano ba ang gagawin mo? Bumalik ka rito. Lolo, kailangan ninyong makinig sa akin. Kanina lang, sinabi ng kapatid kong si Nena, nainggit siya sa magandang kasunduan ko. Hindi ba't parang sinisisi niya kayo dahil wala kayong magawa? Lolo, sa totoo lang, bakit kaya ganoon ang sinabi ng kapatid kong si Nena? Dahil lang, hindi niyo siya napagkasunduan, ng kasunduan kasing ganda ng sa akin. Naku, pareho kayong lolo. Kayo, bakit hindi kayo nagsumikap? Walang hiya kang bata ka. Naku, tatay at nanay, hindi nyo alam. Ang manugang ninyo, hindi na siya Tenyente Coronel. Coronel na siya ngayon. Naku, ano sa tingin nyo? Bakit napakabait ng lolo ko? Naipagkasundo niya ako sa napakagandang kasunduan. Naku, napakapalad ko talaga. Coronel. Paano siya naging koronel? Paano pwedeng maging koronel ang koronel? Sofia, tomboy ka. Anong karapatan mo? Lolo. Kung gusto ni Nena na daigin ako sa pag-aasawa, malamang kailangan niyang pakasalan ang general. Kailangan mong magsikap ng husto. 80 taong gulang, tamang edad para magsumikap. Kaya mo yan. Oo. Dobling kaligayahan. Ikaw, kahihiyan ka. Hindi ako makainom ng maayos dahil sa'yo. Gusto mo pang pakasalan ng general? Karapat dapat ka ba? Ha ha ha. Ha. Tatay, nanay, hindi ko kayo naabisuhan ng maaga tungkol dito. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalaki ang pagbabago sa posisyon. Ako'y mananatiling inyong manugang, ang asawa ni Sofia. At yan ay hindi magbabago habang buhay. Mabuti, maganda ang sinabi mo. Tatay at nanay, siguraduhin ninyong aalagaan ninyo ang inyong sarili. Kapag nakapag-ayos na ako doon sa pupuntahan ko, magpapadala ako ng telegrama sa inyo. Oo, tandaan mo yan, nanay. Sofia, kailangang magkasundo kayong mabuti ni Paulo. Sayo na ang aming bunso. Huwag kang mag-alala, kuya. CJ. Huwag kayong mag-alala, tatay at nanay. Aalagaan ko ng mabuti si Sofia. Hindi ko hahayaang magdusa siya. Mabuti. Paulo, sa iyo na si Sofia. Oo.
Ito na ba ang bagong bahay natin? Matagal nang walang nakatira sa bahay na ito. Pinasimulan naming ayusin ng mga kasama ko. Okay ba sa'yo? May problema ba? Unti-unti nating ayusin. CJ. Parang hindi naman nagkakalayo ang hilig manood ng mga tao dito sa tirahan ng pamilya. Sa mga nasa baryo, magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Sofia de la Vega. Baguhan lang po kami dito ng aking asawa. Sana'y madalas kayong bumisita sa aming bahay. Maligayang bati, maligayang bati, Ngayon po ay araw ng aming kasalan. Sana'y makihati kayo sa aming kaligayahan. maligayang bati, maligayang bati. Ay, ang ganda ng handaan. Narinig ko raw na si Coronel Reyes ang naghanda ng bahay na ito para sa'yo. Halos 2 linggo rin nilang inayos. Paolo, ang galing mo talagang pumili. Ang asawa mo, ang ganda-ganda talaga. Ang dami ng kahon, dala-dala mo ba lahat yan? Mauubos na yata ang ari-arian ng pamilya mo. Hindi naman po masyado. Ito lang po ang mga daladalahan ko na naisaayos ko na. Kasi ako lang po ang babae sa aming pamilya. Sobrang minamahal po ako ng mga kuya ko at ng mga magulang ko. Pasensya na po, nakakahiya. Ano naman kung minamahal ka sa bahay? Galing ka pa rin naman sa probinsya. Anong ipinagmamalaki mo? Kuya Paulo, nauwi ka na rin. Kuya Paulo, gusto kitang makita, pero hinarang ako ng mga gwardya sa labas ng pinto. Hindi nila ako pinapasok. Ang sama naman talaga. Bakit ka bumalik? Hindi ba't ipinadala ka para mag-aral sa labas? Kuya Paulo, naalala mo pa pala yung pag-aaral ko sa labas. 2 linggo na kasi. Syempre, gusto kong umuwi agad. Kuya Paulo, 2 linggo na tayong hindi nagkikita. Tingnan mo, mas gumanda ba ako? Binibining Sofia, ulitin ko. Hindi ako kuya mo. Ikaw at ako ay simpleng magkatrabaho lang. Maging maingat ka sa iyong mga salita sa susunod. Kuya Paulo, ano ba ang problema mo? Nandito na ako sa harap mo. Hindi mo pa pinapahalagahan. Kapag umalis na ako, ikaw naman ang mahihirapan. Kuya, kalapati ka ba? Sinabi na ni Paolo. Hindi siya kuya mo. Malinaw na pagtanggi yan. Hindi mo ba maintindihan? Sino ka ba? Kausap ko si Kuya Paulo. Wala kang pakialam. Sino ako? Ako ay... Ako ang tunay na asawang pinakasalan ng ayon sa batas ni Paolo Reyes. Ako si Sofia de la Vega. Ano ang sinabi mo? Kuya Paulo, hindi totoo ang sinabi niya, di ba? Marami na akong nakilalang babaeng tulad mo. Ano bang ginawa mo? Bakit napilitan si Kuya Paulo na pakasalan ka? Siyempre, totoo yon. Wala siyang ginawang panloloko. Siya ang aking tunay na asawa. Siya ang babaeng ipagtatanggol ko habang buhay. Kuya Paulo, hindi ganyan. Ikaw. Ano pang hinihintay mo? Samahan mo na si Binibining Sofia Lim, pabalik kay Lolo Ben. Ano ang ginagawa mo? Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? Sasabihin ko sa iyo. Kuya Paulo, sa akin siya mapupunta, sa tamang panahon. Ikaw na babae, kung may utak ka, dapat bumalik ka, kung saan ka nang galing. Ikaw, sino ang magpapakasal sa babaeng tulad mo? Hintayin mo, Kuya Paulo, ay magsasawa rin sa iyo. Hoy, Paolo Reyes. Sabi niya, natatakot ka sa akin. Hindi mo ako kayang pakasalan. Ano ang masasabi mo? Siyempre nakatayo ako habang nagsasalita, ang asawa ko. Bakit ako matatakot? Tayo. Hindi ba't pareho lang tayo, ng uri? Ikaw ay kilala sa kasamaan. Ako rin ay kilala sa kasamaan. Tayo. Hindi ba tayo ay itinadhana? Kayong dalawa. Sofia de la Vega, hintayin mo lang ako. Ay, Ate Sofia, ang galing-galing mo talaga. Yung binibining Sofia Lim na yan, palaging umaasa sa koneksyon ng pamilya niya. Ang yabang-yabang. Hindi ba, tuwing pumupunta siya rito, nagkakagulo ang buong compound. Ang galing mo talaga, diretso mo siyang pinapasunod. Ang galing. Mapalad talaga si Paulo Reyes. Napangasawa ka, isang babaeng napakagaling, at may pag-unawa. Sige, salamat sa inyong pagmamalasakit, mga kapitbahay. Medyo matagal na rin ang nangyari ngayon, kailangan na naming magpahinga ng aking asawa. Umuwi na muna kayo, sa ibang araw na lang kayo pumunta rito sa bahay. Sige, hindi na namin kayo aabalahin sa inyong unang gabi. Magkaroon ng maraming anak. Aling, hindi po, hindi. Dahan-dahan.
Ngayon, hindi ba dapat suriin mo na ang iyong bagong asawa? Ginang Reyes, Ay, sa liwanag ng araw. Coronel Reyes. Hindi maganda ang impluensya nito, di ba? ang mga bagay na nangyayari sa loob ng saradong pinto, ako ang magsasabi kung maganda ang impluensya o hindi. Ay, Sofia. Itong bobo. Gusto na gusto mo naman. pero... Hoy, Ginang Sofia, nandito na si Ginang Reyes. Dali, pumunta ka na. Hoy, Binibining Sofia, nandito na ang biyenan mo. Dali na at pumunta ka na. Maging listo ka ngayon. Ang biyenan mo, kitang-kita na hindi siya madaling pakisamahan. Malamang mahihirapan ka ngayon. Sige na. Ginang Reyes, ang nanay ni Paolo Reyes. Bakit hindi niya man lang nabanggit na darating siya ngayon? Ikaw yung apo ng pamilya Sofia. Talagang hindi maganda ang pakay niya. Ikaw lang, gusto mo pang pakasalan ang anak kong si Paolo. Sasabihin ko sa'yo, ayaw ko, umuwi ka na kung saan ka nang galing. Talagang sinela na ang matandang ito. Ang anak ko ay may magandang kinabukasan. Ang pinagmulan mo, paano mo siya maaabot? Tingnan mo ang suot mo, ang gulo-gulo, ang yabang mo naman. Mukhang walang saysay ang pagiging magalang. Hindi na ito magiging epektibo. Ginang, ang suot mong ito, di kalidad na tela ang blusa. Di kalidad na damit ang palda, maliit na handbag at sapatos, mukhang maganda at mamahalin. Mahal siguro, ano? Ay naku, sa ganitong init, nahahanginan ba? Ang nakakaramdam ng init, siya ang nakakaalam. Baka magkabungang araw ka pa, hindi na maganda yon. Ang suot kong koton, pinakamahangin. Kapag nagtatrabaho, pinakakomportable. Ang mga bagay na iniwan ng mga ninuno. Bakit sa'yo, wala nang halaga? Galing ako sa probinsya. Ipinagmamalaki ko. Kaming mga magsasaka. Sa pawis at hirap, nagpapakain sa lahat. Anong karapatan mong hamakin kami? Lahat ng nandito, balikan mo ng 3 henerasyon. Sino ang hindi galing sa magsasaka? Walang pinipiling trabaho. Ang pagtatrabaho para kumita ay marangal. Sige, sige. Maganda ang sinabi. Ikaw naman, Ginang. Kaagad kang nang himasok at nang husga. Nagkomento ng basta-basta. Sino ka ba? Anong karapatan mong pakialaman ako? Kung ayaw mo sa akin, hindi ko na kailangang magpakitang gilas. Hindi tayo magkakilala. Mas mabuti pa nga yan. Sasabihin ko sa iyo. Si Paolo Reyes ay anak ko. Bilang kanyang ina, hindi ako sang-ayon na magkasama kayo. Umuwi ka na sa liblib na lugar mo. Gusto mong magtanim, di ba? Magtanim ka hanggang gusto mo. Huwag kang manatili sa bahay ko. Oh, aray. Kayo pala ang nanay ni Ginoong Paolo. Sasabihin ko rin sa iyo, ako ang tunay na asawa ni Paolo Reyes. Hindi rin ako sang-ayon na manirahan kayo rito. Umuwi na po kayo. Magaling. Itong si Binibining Sofia, ang galing magsalita. Talagang hindi maintindihan. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Nanay ako niya. Hindi ako sang-ayon. Kaya umalis ka na. Kung hindi ninyo ako tinatanggap bilang manugang, paano ninyo ako mapag-utusan bilang biyenan? At saka, wala kayong ebidensya. Sabi ninyo, kayo ang tunay na nanay ni Paolo Reyes. Anong ebidensya ang meron kayo? Natunay kayong nanay niya, at hindi isang pek ng tao.
Nakakatawa talaga. Ang anak kong pinanganak ko, kailangan pang patunayan sa iyo. Ano ka ba? Dahil wala kang maipakitang ebidensya para patunayan. Wala akong magagawa kundi ituring kang estranghero. Umuwi na po kayo. Dito. Hindi ka welcome. Ako si Sofia, ay ang tunay na asawa ni Paolo Reyes. Ang mga kapitbahay na naririto, ay maaaring magpatotoo para sa akin. Kung gusto mong maging biyanan ko, kailangan ka mismo ihatid at ipakilala ni Paolo. At siya mismo ang magsabi nito. Dahil ang aming pamilya, ang pamilya de la Vega, ay laging nagpapahalaga sa tamang asal. Ang pagtatatag ng relasyon ay nangangailangan ng wasto at formal na proseso. Hindi makatarungan. Pang magnanakaw ang logic mo. Ikaw, probinsyana, isa kang palengkera, isa kang walang hiya, ang mga taong ito, nakalimutan na ba nila kung paano ko sila tinrato noon? Lahat sila, mga walang utang na loob. Mga walang utang na loob. Kayong, Maghintay kayo. pagbalik ng anak ko, magbabayad kayo. Walang tatakas. Tita Maria, bakit hindi mo ako sinabihan na pupunta ka? Sana sinundo kita. Halika na sa bahay namin para makapagpahinga ka. Mas madaling pakisamahan ang matandang babae na ito, kaysa sa probinsya ng iyon. Ang posisyon bilang ginang Coronel Reyes. Sa akin mapupunta, sa tamang panahon. Anak pala ni Lolo Jose. Kumusta po ang kalagayan ni Lolo Jose? Madiskarte ang binibining Sofia na ito. Matagal nang may balak kay Paolo. Ngayon naman, biglang nagpapansin. Tiyak na may masamang balak. Malakas po si Lolo Jose. Kamakailan lang, pinag-uusapan niyang dalawin si Lolo Ricardo. Tita Maria, baka po gusto ninyong tumambay sa amin, para matikman ninyo ang espesyal na putahe na bago kong natutunan. Ay, tama na. Nandito na ang mga artista sa palabas. Sige, magpatuloy kayo. Hindi ko na kayo sisingilin ng tiket. Ako po ay naparito upang pag-usapan ang pag-aasawa ni Paolo, ang anak na babae ni Direktor Yuan. Nagtatrabaho sa kagawaran ng pagsasalin. Mabait at maganda, at bagay na bagay kay Paolo. Kaya naparito ako upang pilitin si Paolo na magpakasal. Isang probinsyana pa lang, nakakalito na. Huwag na nating hayaang makulong pa siya sa isang mapagkunwari. Ay, pasensya na po. Magpatuloy lang po kayo. Mag-usap lang kayo. Ay, naalala ko lang bigla. Ang aking yumaong lolo, hindi ko napigilan. Ang lungkot-lungkot. Sofia, kitang-kita kong pinagtatawanan mo ako. Kung ako nga ay hindi niya gusto, paano pa kaya ikaw? Anong ipinagmamalaki mo? Tita Maria, hindi pa po ba ninyo alam, Kuya Paulo, pinakasalan na niya ang babaeng ito. Pinakasalan na. Totoo nga. Galing siya sa probinsya. Amoy lupa ang katawan, at ang sandit-sandit pa, ayaw makinig sa katwiran. Ano ang pinagkaiba niya sa isang taong gubat? Tita Maria, kung talagang makakapag-asawa si Kuya Paulo, Nang ganoong klaseng tao, wala nang kinabukasan ang abutin niya. masasayang lang ang magandang kinabukasan niya. Kalokohan. Narito ang family book. Naayos ko na rin ang pagsusuri sa politikal. Kung wala pang marriage certificate, hindi pa kasal yan. Matagal nang dapat nawala ng bisa ang kasunduang pang-asawang yan. Ngayon, magkalayo na ang estado ng pamilya Jayang at pamilya He. Kung may delikadeza kayo, hindi na dapat kayo nakikipag-ugnayan pa. Sa totoo lang, pera lang ang habol ninyo, di ba? Hawakan mo itong 200 piso. Umalis ka sa anak ko. Umuwi ka at mag-asawa ka ng isang magbababoy. O kaya ay isang magsasaka. Mga ganoong tao lang ang bagay sa'yo. Salamat ha. Ayun, tama yan. Mag-empack ka na ng mga gamit mo. Isasakay kita sa bus station. Ako na ang bahala sa pamasahe. Tinanggap mo na ang pera, kaya mag-empake ka na. Sasamahan ka namin ni Tita Maria papunta sa bus station, para hindi ka maliga. CJ, dahil tinanggap ko na ang pera mo, syempre susundin ko ang sinabi mo. Maghahanap ako ng magbababoy na pakakasalan. Ang probinsyanang ito ay bagay sa magbababoy. Mabuti nga. Siguradong hindi magkukulang ng karne sa bawat kainan. Paolo Reyes, gusto mo bang mag-isip ng ibang trabaho? Huwag kang mag-asa. Ginang Maria,
Matagal ko nang pinangarap na mapangasawa si Sofia. Kung palalayasin mo siya, parang gusto mo akong maging binata habang buhay. Ginang Maria, si Sofia de la Vega ang tanging asawa ko. Kung wala siya, mas gugustuhin kong hindi na mag-asawa sa buhay na ito. Sa liwanag ng araw, ikaw, Sofia, mula ngayon, ang passbook ng sweldo ko ay sayo na. Hindi natin kailangan ang 200 piso na yon. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong alagaan ka ng mabuti. Hindi ko bibiglin ang mga pangarap ni tatay at nanay. Natatakot din ako sa maiging pag-aalaga ng mga kuya. mahal na mahal ka ng nanay mo, tapos dahil lang sa isang taong hindi naman natin kaano-ano. Ayaw mo nang kausapin ang nanay mo, sinasaktan mo ang puso ng nanay mo, para sa ikabubuti mo ito. Gusto kitang pakasalan sa isang mayamang babae, para sa kinabukasan mo. May masama ba akong intensyon sa'yo? Ano bang maibibigay sa'yo ng probinsyanang ito? Tingnan mo ang suot niya at ang paraan niyang magsalita. May maganda ba sa kanya? Kapag isinama mo siya sa mga okasyon sa kampo militar. Ikakahiya mo ba? Hindi niya kayang makipag-usap sa mga boss at kasamahan mo sa trabaho. Hindi kailangang magbago si Sofia. Gusto ko siya kung sino siya. Tungkol naman sa kinabukasan ko. Sarili kong pagsisikap ang magdadala sa akin sa taas, hindi sa pakikipag-asawa. Isipin mo ang mga kasamahan at boss mo, at ang mga nakatatanda, ano kaya ang sasabihin nila? Natatakot lang ang nanay mo na magsisika balang araw. Sinusubukan kitang pigilan sa maling landas. Anak, nagbago ka na. Dahil sa probinsyanang ito, pinabayaan mo na ang nanay mo. Nanay mo ako. Nanay, baka gusto mong makita kung paano nabubuhay ang ibang tao. Buong araw silang nagpapakapagod para lang sa 3 kainan. Saan pa sila kukuha ng oras para alalahanin kung anong medyas ang bagay sa sapatos? Maaga na rin ang oras. Sasamahan ko na kayo sa bahay panuluyan. Kuya Paulo, baka gusto mong samahan kita para ihatid si tita. Binibining Sofia, ang mga ginawa mo ngayong araw, ang pagpapalala at pagbaluktot sa katotohanan, at ang matinding paninira sa aking asawa, ay malinaw na lumampas na sa hangganan. Ito ang huling babala ko sa'yo. Asikasuhin mo ang sarili mo. Huwag mo nang guluhin ang aming buhay. Ang mga ginawa mo rito ngayong araw, ay personal kong iaulat kay Lolo Jose. Bahala ka. Hintayin mo akong umuwi para sa hapunan. Mga kababayan, maaari na kayong umuwi. Coronel Reyes, galing ka ba sa pangangaso? Ito ba ay nangikil mo sa bahay ng mga lim? Hindi naman. Nang mabalitaan ni Lolo Ben na ikakasal na kami, ito ang espesyal na regalo niya. Bakit may amoy ng karne? Magpakatotoo ka. Wala naman. Alam ko na, ano ba itinatago mo? Ginoong Paolo, may problema sa iyong pag-iisip. Ilegal na pag-iingat ng armas. Parang sinamsam mo ang buong pamilya Lim at nakakuha ka ng napakaraming magagandang bagay. Hindi. Sinabi ko kay Lolo Ben, paborito ng asawa kong si Sofia ang mga ito. At ngayon, si Sofia Lim, hindi ba't ikinagalit mo siya? Itong mga ito para sa paghingi ng paumanhin. Pinapatawad na kita. Magaling. Malulusog at mapuputi. Sakto lang para sa mga bala mo. Ang dekalidad na alak na koleksyon ni tatay. Kasama ng iyong handog na pang-areglo. Sapat na ba iyon? Lagyan mo. Ganito lang kaliit. Malakas ang alak na ito, mahina siya sa inuman. Saktong 1 baso lang. Sofia, pasensya na. Hindi ko inakalang ganoon kabilis dumating ang nanay ko. Pero huwag kang mag-alala. Napag-usapan na namin, sa loob ng 3 araw, susunduin siya ni tatay. Hindi na niya tayo maaapektuhan sa hinaharap. At si Sofia Lim,
Pumayag na si Lolo Jose. Ililipat siya sa loob ng 1 linggo, maliban na lang tuwing pista. Hindi na niya tayo guguluhin. Tapos na ang usapin kay Sophia Lim. Ngayon naman tungkol sa nanay mo. Ano man ang gawin o sabihin niya, nanay mo pa rin siya. Huwag kang mag-alala para sa akin. Hindi ko hahayaang ako ay mapahamak basta tayo ay nagkakaisa. Magiging maayos ang ating buhay. Bilang mga anak, ang paggalang sa mga magulang ay nararapat. Gawin mo ang gusto mo. Wala akong tutol. Sophia. Paulo Reyes. Bakit dalawa si Paulo Reyes? Magaganda silang dalawa. Alin ba ang totoo? Hawakan ko nga. Sophia, tara na, matulog na tayo. Oh, It's sad, ayoko. Malamig, ang sarap. Gusto kong mayakap. sige na, makinig ka. Ano ba yan? Ano man yan, bukas na lang. Ay, ayoko ng kumot. Ang init. Ang katawan mo, malamig. Sophia, lasing ka na. Dali, mahiga ka na at matulog. Alainan. Sige, dito ka. Hindi ako lasing. Ang pakiramdam ko ngayon, ang ganda ng pakiramdam ko ngayon. Ngayon, sa paningin ko, sa isip at puso ko, ikaw lang. Ang sarap. Ikaw, Gusto mo ba ako? Gus. Gusto kita. Paolo, lumabas ka nga rito. Lumabas ka nga rito. May ipapagawa ako sa'yo. Sophia, maghugas ka na ng kamay at kakain na tayo. Sus Mariosep. Sophia, ikaw ba ang nakahuli nito? Baboy ramo talaga ito. Paano mo ito nahuli? Tinamaan ko ang hulihan nitong paa ng isang palaso. Dinala ko ito pabalik. Bahala na kayo sa inyong grupo kung paano nyo ito hahatiin. Pero isa lang ang hiling ko. Sa akin ang 2 hulihan nitong paa. Ikaw na ang bahala sa iba. May ulam tayo ngayong gabi. Ay, mahal, ang laki ng baboy ramong ito. Si Sofia ang nakahuli nito. Ang galing naman yan. Hindi nga nakapagtataka na siya ang napili ni Lolo Ben na manugang. Ang dali mong maniwala. Baka naman, swerte lang iyon. Nakatsamba lang ng isang sugatang baboy. Hindi naman ganoon kagaling iyon. Ayoko ngang maniwala. Kayang-kaya ng isang babae na makapatay ng baboy. At saka pa, may ipagmamalaki ba dyan? Ang mga manugang ng iba, lahat sumasali sa paligsahan at nananalo ng premyo. Siya naman, nakahuli ng baboy ramo. May paghahambing ba iyon? Nakakainis talaga. Paano na parito ng ganito kabilis si Ginoong Reyes? Kahapon lang sinabi ng anak natin na ipapaalam sa kanya. 4 na araw ang biyahe mula lungsod ng Hari papuntang black market sa tren. Ngayon lang, nandito na siya. Ang isang manugang na kayang hamuli ng baboy ramo ng mag-isa. Sa buong kampo ng hukbo, hindi mo rin makikita yon. Mas maganda to kaysa sa mga laging daldal ng daldal, na nagtatrabaho lang sa opisina. Nako, ang galing. Ang laki ng baboy ramo na to, mga 100 kilo siguro to. Ito yung nahuli ng manugang natin. Ikaw ang manugang namin, di ba? Nako, talagang tunay na Reyes. Nako, bagay sa kinto, gusto ko. Itong si Ginoong Reyes, bakit laging sumasalungat sa akin? Tatay,
May dala pong tsaa mula sa labas si Paolo Reyes. Samahan ko po kayong magsaa sa loob. Sige, tara na. Ako, patay na ba ako para di pansinin? Naku, anak. Huwag kang mag-abala. Pamilya tayong lahat dito. Huwag kang mahiya. Heto, regalo sa pagkikita mula sa iyong tatay. Huwag mong tanggihan ito. Tanggapin mo na ito. Ito ay pagpapahalaga ng tatay. Salamat, tatay. Talagang magandang apo si Tito. Bukas palad at hindi maarte. Talagang mabuting bata. Yitsem, ako, isang buhay na tao, nakaupo rito. Parang hindi mo ako nakikita, ano? Hindi naman ako ang iyong asawang si Sofia. Paolo, tingnan mong mabuti. Ni hindi nga niya nirerespeto ang iyong nanay. Anong klaseng tao ba yan? Maria, huwag kang masyadong magsalita. Manugang, huwag mo siyang pansinin. Tatay, ang pagpunta ko rito ngayon, una, para makita kayo. Pangalawa, para makita kung kailan maginhawang bumisita sa mga kumpare at kumare. Paolo, ayusin mo ito. CJ, Sige, salamat, tatay. Paolo, pwede na itong tawaging pagbisita sa magulang. Hindi. Anong mga kumpare at kumare? Wala akong mga kumpare at kumare mula sa liblib na lugar. At huwag ninyo akong pilitin na sumama sa inyo. Manugang. Ito ay mula sa iyong lola, pamana na Pulse Heiress na iniwan niya. Ikaw at si Paolo ay kasal na. Ang Pulse Heiress na ito, ingatan mo ito. Mabuhay kayo ng masaya magkasama. Salamat, tatay. Aalagaan ko ito ng mabuti at mamumuhay ako ng masaya kasama si Paolo. Ginoong Reyes, Paolo, anong ibig sabihin nito, mag-ama? Pinapanood lang ninyo siya at hindi ninyo ako pinapansin. Kailan naging ganito kawalang galang ang pamilya Reyes? Tama na yan. Sino ba ang unang nagpakita ng masamang mukha kay Sofia? Sino ba ang paulit-ulit na nagsabing hindi tatanggapin ang manugang? Ngayon, hindi na pinipilit ng anak. Ikaw naman, dito ka pa rin ang dito. tatay, nanay, kayo muna ang mag-usap. Kami muna ni Sofia ang titingin. Kung maayos na ba ang kwarto na inihanda namin para sa inyo. Sino si Sofia de la Vega? Ang lakas ng loob mong apihin ang apo ko. Tito Jose, kayo pa po ang nagpunta rito? Hindi pa kami nakakadalaw sa inyo. Pasensya na po talaga. Ikaw si Sofia de la Vega, ang bagong asawa ni Paolo Reyes. Tama, ako nga si Sofia de la Vega, ang bagong kasal na asawa ni Paolo Reyes. Pero hindi ko inapi si Sofia Lim, ha? Siya ang may pakana. Siya ang nakikipag-away sa asawa ko. Ha 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 ha. Si Lolo Pedro ba ang lolo mo? Opo, Ginoo. Kilala ninyo ang lolo ko. Ha ha. Apo nga ni Lolo Pedro. Halika rito, pagmasdan kita ng mabuti. Ang lolo mo, ako, at ang lolo ni Paolo Reyes, ay magkakasama noon sa iisang batalyon, sa labanan sa bundok itim. Kung hindi dahil sa lolo mo, na nakakita agad ng granada ng kaaway, patay na sana kaming mga matatanda. Ay, 2 daliri niya ang naputol, para iligtas ang buhay namin. Napakalupit noon. Habang nagkakamatayan ng mga kasamahan. Masakit sa puso. Kanina, narinig ko sa tatay mo, bukas ang pagbisita sa magulang. Sasama ako sa inyo. Para makapag-usap kami ni Kuya Pedro sa libingan niya. Huling kita ko sa kanya ay sa libing. Ngayon, papahanap ko sa kanya ng magandang lugar para sa akin. Oh, anak, halos 10 taon na ang nakalipas ng pumanaw ang lolo mo. Nitong mga nakaraang taon. Ang perang ipinadala namin ni Lolo Ricardo sa inyong pamilya, natanggap ba? Ang buhay ninyo, wala namang naging problema? Ibig mong sabihin, kayo at si Lolo Ricardo ay nagpapadala ng pera sa amin taon-taon? Kailan pa iyon? Isang beses lang ba o ilang beses? Taon-taon kaming nagpapadala. Mula nang pumanaw si Lolo Pedro, tuwing katapusan ng taon, nagpapadala kami ng 1,000 piso sa inyo. 10 taon na ito. Ano? May problema ba? Alam ko ang bagay na ito. 2 beses pa nga ako ang nagpadala sa post office. Sigurado ako, hindi kailanman nakatanggap ang pamilya namin ng perang iyon. 8 taon na ang nakalipas, lumalaki pa ang mga kuya ko. Noon, ang pagkain sa bahay namin ay hindi talaga sapat. Kaya sina tatay at nanay sa amin binibigay ang pagkain.
Madalas silang nagugutom. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nakita kong kumakain ng balat ng puno si nanay. Mapait at mapakla iyon, kung hindi lang talaga sa matinding gutom. Sino ang makakalunok niyon? Noon, ako at ang mga kuya ko nagtipid ng todo. Pero hindi pa rin sapat ang pagkain. Pagkatapos, sumama ang mga kuya ko kay tatay sa bukid para kumita ng puntos. Noon, ako naman may dalang basket, umakyat ng bundok para maghanap ng damong pangbaboy. Isang basket ng damo, 2 puntos ang ibinibigay. Nakakakuha ako ng 6 na puntos sa isang araw. 8 taong gulang lang ako noon. Kapag swerte, nakakahuli pa ako ng pabo. 8 taong gulang na si Sofia, nagsusumikap na para mabuhay. Madali bang hulihin ang pabo? Ang hirap at paghihirap. Bakit hindi mo kailanman sinabi? Ako. Anak. Kasalanan ng lolo ninyo. Kuya Pedro. Pinagsisihan kita. Pagkamatay mo, 10 taon ng ganito ang buhay ng mga bata. Hindi man lang ako bumalik para dumalaw. Kahit isang beses man lang sana. Ipadala agad ang sasakyan para sa akin. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Tingnan natin kung sino ang walang konsensyang naglakas loob na nakawin ng perang ito. Ginoong Reyes, kailangang maliwanagan ang bagay na ito. Si Tito ang tagapagligtas ni tatay at ni Tito Jose. Kung may lakas ng loob siyang nakawin ang perang ito, dapat handa siyang mamatay para magamit ito. Kakaiba, ang nanay mo dati, hindi ba sinabi niyang hindi niya gusto ang pamilya namin? At ayaw niyang pumunta, bakit kagabi bigla na lang niyang sinabing pupunta siya? Dahil kaya sa 20,000 pisong iyon? Sofia, huwag kang mag-alala. Sinabihan ko na ang tatay ko, nabantayan ang nanay ko. Hindi ko hahayaang maapi ang mga biyenan ko. Ang tagal ninyong dumating, mga bata. Hindi ba ninyo alam na nag-aalala ang lolo ninyo? Paolo, ikabit mo ang mga bagay na ito para sa akin. Koronel, baka hindi magkasya ang mga ito sa likod. Kaya pasensya na sayo, sa ilalim ng iyong mga paa na lang. Wala namang problema, umalis na tayo. Ang mga magulang ko, malamang nag-aantay na at nag-aalala na. Pinapunta kita na may dalang ilang kasamahan mula sa kumpanya ng gwardiya. Ilang ba ang dala mo? 2 ang dala ko, at matatalino sila. May dala silang mga baril. Ngayon, malamang kasama nila si General Reyes. At si Tita. Pagdating ng panahon, magkikita-kita tayong lahat sa Barrio Pag-asa. Kuya Carlos, Kuya Gabriel. Nako, namiss ko kayong dalawa. Nako, ikakasal na ang bunso natin. Bakit parang bata pa rin? Anong paglaki? Ang kapatid natin ay kapatid pa rin. Kahit 70-80 taon na, kapatid pa rin. Bunso. Namiss na namiss kita, Kuya Gabriel. Unang beses tayong nagkahiwalay ng ganito katagal. Oh, siya nga pala. Ito po si Lolo Jose. Kasamahan sa digmaan ni Lolo. At ito naman, ang tatay ni Paolo Reyes, si Ginoong Reyes. At ito naman, ang nanay ni Paolo Reyes, si Maria Santos. Kumusta po kayo? Oo. Ano ba yan, bunso? Ayaw ba sa atin ng biyenan mo? Hindi ba pakiramdam mo? Ayaw talaga niya sa kin? Paano naman? Mahal na mahal ng lahat ang kapatid namin. Kung may ayaw sa kanya, bulag yun. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na apihin ako. At saka, ipinagtatanggol ako ni Paolo. Mabuti naman ang buhay ko. Mabuti naman. Tatay, nanay, nakauwi na kami. Tatay, nanay, labas na kayo. Nakauwi na si bunso. Nakauwi na rin si nanay. Ha ha ha. Kumpare, kumare. Ngayon lang kami nakabisita. Pasensya na po. Parang naaalala ko, may puno ng persimmon sa bakuran. Ikaw po ba si Tito Jose? Nakita ko po kayo sa libing ng tatay ko. Salamat at naalala mo pa. Mabuti kang tao. Tito Jose, dito po. Dito po, tuloy po kayo. Upo po kayo. Pasensya na po sa simpleng lugar. Unang beses po ninyo dito sa probinsya. Baka hindi pa po kayo sanay. Sa loob ng 10 taon, mahigit 20,000 piso na rin yan. Malaking halaga yan, dito sa probinsya. Kahit buong buhay ninyo, hindi ninyo makikita iyang halagang yan. Siguradong wala talagang natanggap. Wala po. Naku, hindi ba kayo naaamoy? Saan ka nakakita ng baboy na inaalagaan sa loob ng bahay? Ang kulungan ng baboy namin sa bahay, 2 o 3 beses nililinis araw-araw. Kaya napakalinis talaga. Baka hindi naunawaan ni Tita Maria ang hirap ng buhay. Ang aming baryo Pag-asa ay katabi ng bundok. Isang baboy ay siyang pinagkukunan ng mantika ng buong baryo Pag-asa sa isang taon. Kaya naman ang tatay at nanay ko, pati na ang mga kuya ko, ay hindi naman inaamoy na mabaho ang kulungan ng baboy. Hoy, mahigit 20,000 piso. Hindi ba ako pwedeng magtanong lang ng isa?
At saka, wala naman akong ibang sinabi. Nabanggit ko lang naman ang tungkol sa kulungan ng baboy, di ba? Kailangan bang ganyan ang pambabara sa akin? Maria. Lalo ka na ngayong naging pasaway. Ginoong Reyes. Maghanap ka ng 2 tao na maghahatid sa asawa mo sa lungsod ng hari. Ang nangyari ngayong araw na ito. Ako mismo ang magsasabi sa tatay mo, sa ganyang pag-uugali mo. Karapat-dapat ka ba sa inyong pamilya ng mga eskolar? Gusto kong tanungin ng mag-asawang Direktor Santos kung paano nila pinalaki ang anak nilang ito. Mga kumpare at kumare, pasensya na kayo sa nangyari ngayon. Isasama ko si nanay ni Paolo pabalik sa lungsod ng hari. Babalik ako para humingi ng paumanhin. Pasensya na talaga. Anak, ako ang may pagkukulang sa nangyari ngayon. Pasensya na at nasaktan ka. Huwag mong isisi kay Paolo. Ikaw lang ang nasa puso ni Paolo. Huwag mong hayaang masira ang relasyon ninyo dahil lang sa ibang tao. Alis na tayo. Anak, samahan mo ang biyenan mo. Mabuti naman siya sa'yo. Sapat na iyon. Ay, huwag mo akong itulak. Ingat po kayo, tatay. Hintayin ka namin dito ni Paolo. Anak, babalik agad ako. Hintayin ninyo ako dito. Maria, pakikinggan mo ako. Ito ang una, at ang huli. Kung makakaapekto ka pa sa kasal ng anak natin, maghihiwalay talaga tayo. Sa mga nakaraang taon, ilang beses mo na akong tinakot ng hiwalayan? Ngayon, sasabihin ko sa'yo, kahit maparusahan pa ako, hihiwalayan pa rin kita. Tito Jose, tuloy po kayo. Huwag ka sanang magalit at huwag mag-alala. Nagbigay na rin ng paliwanag ang kumpare. At hindi naman kami mga taong mahigpit. Hindi ba't gusto mo talagang pumunta sa libingan ng tatay ko? Ganito, kailan mo gusto pumunta? Papapuntahin ko ang 2 anak ko para linisin ang mga damo. Hindi na kailangan. Ako mismo ang pupunta para sa aking kuya Pedro para maglinis ng damo sa puntod. David, hoy, kung pwede, ngayon na tayo pumunta. Sige. Paulo, bilasin mo. I-unload mo lahat ng mga bagay na inihanda ko. Sige, John, kunin mo lahat ng mga regalo. Napakaswerte talaga ng pamilya de la Vega. Ang pagbisita sa magulang na ito, hindi mapapantayan ng kahit na sino man sa paligid. Sofia, nakabalik ka na. Pinapatanong ako ng lolo ko, kailan mo pupuntahan ang bahay ng kanyang lolo? Hindi ko narinig. Napakabuti ng relasyon ni David sa kanyang tito. Halatang halata naman. Tingnan mo, maganda ang napangasawa, kaya sumisip-sip na. Noong nagugutom ang mga anak ni David, wala siyang tinulong. Ngayon, nagmamagaling pa. Sino ka? Ang lakas ng loob mong makialam sa asawa ko. Saan mo nakuha ang kapal ng mukha mo? Ay, bakit mo siya tinatakot? Walang utak na bobo lang naman yan. Lolo, ikinasal na po ang apo ninyo. Alam ko pong matagal nang sinabi sa inyo ni tatay. Pero siya, ay hindi pa po nadala rito ang kanyang manugang para bisitahin kayo. Ngayon, dinala ko po siya para makilala kayo. Ito po ang sundalong nakatayo sa tabi ko. Siya po si Paulo Reyes. Siya po ang personal ninyong pinili. Magandang araw po, Lolo. Ako po si Paulo Reyes. Apo po ako ni Lolo Ben. Huwag po kayong mag-alala. Sumpa ko po bilang sundalo. Pangangalagaan ko po si Sofia habang buhay. Lolo, tingnan ninyo po kung sino ito. Ito po si Lolo Jose. Dati niyo pong kasamahan. Espesyal po siyang dumalaw para sa inyo. Baka gusto niyong magkwentuhan muna kayo. Hindi na po muna kami makakaabala. Kuya. Pasensya na, kuya. Tatay at nanay, ano sa tingin ninyo?
Si Lolo Jose, at ang perang ipinadala ni Lolo Ricardo sa pamilya natin. Talagang hindi natin natanggap. Sino kaya ang nagnakaw ng perang iyon? O sinong nag-claim ng walang karapatan? Hindi ko malaman. Sa loob ng maraming taon, wala akong nakitang pamilya na biglang yumaman. Sa tingin ko, siguradong mga tao sa post office ang nagkupit ng perang iyon. Hoy kuya, naaalala mo ba? Parang naaalala ko, minsan noong bagong taon, nakita ko, si Lolo, binigyan niya ng 10 pisong baon si Marco de la Cruz. Naalala mo ba yon? Imposibleng 10 piso, kung sasabihin mong 1 sentimo, baka maniwala pa ako. 10 piso, isang buwan na ipon nila, hindi aabot sa ganoon. Impossible yon. Hindi ko rin matiyak kung totoo o hindi. Tatay, ano sa tingin mo? Baka ang pamilya ni Lolo ang nag-claim ng walang karapatan ng 20,000 pisong iyon. Ay naku, hindi siya maglalakas loob. Nababaliw na ba siya? Ang 20,000 pisong iyon, pambili na yan ng buhay niya. Hindi rin naman siya magkakamali para lang sa perang galing sa masamang gawain. Habang nakikita niyang naghihirap tayo. At saka, hindi rin naman papayag ang post office na mag-claim siya ng walang karapatan. HMM. Sa tingin ko, may punto si Kuya. Naalala mo noong mga bata pa ang mga anak natin. Pumunta tayo sa black market para makipagpalit ng bigas. Nakita ko si Daniel Garcia, na nakikipagpalitan ng kupon sa hepe ng black market. Sabi mo nga, nagkakamali lang ako ng pagkakita. Daniel Garcia. Nga, sino si Daniel Garcia? Nanay, bakit hindi ko maalala na may Daniel Garcia sa baryo natin? Si Daniel Garcia ang yumaong tito Daniel mo. Anak siya ng tito mo, ang tunay na ama ni Marco de la Cruz. Nakalimutan mo na ang pangalan ng tito Daniel mo? Wala ka talagang puso. Nagtatanong lang naman ako, gaano na ba ako katanda noong namatay si Tito Daniel? Normal lang na hindi ko maalala. HMP, nung namatay ang tito Daniel mo, 6 na taong gulang ka at si Marco de la Cruz ay 10 taong gulang. Lagi ninyong minamaliit si Marco de la Cruz. Wala siyang ama na nagturo sa kanya mula pagkabata. At saka, ang tito mo, maaga nang humiwalay sa pamilya ang lolo mo. Nag-iisa siyang nagpalaki ng buong pamilya. Sa kakarampot na punto sa trabaho. Kulang na kulang sa pagkain. Saan pa siya kukuha ng oras para turuan ng anak? Sa susunod, kapag nakita ninyo si Marco de la Cruz, huwag na ninyo siyang bugbugin. Kung ayaw ninyo sa kanya, huwag ninyong pansinin. Basta't hindi siya gumagawa ng masama, huwag na kayong magpakahirap. Tatay, kanina, sinabi ninyong napakahirap ng pamilya ni Lolo. Tapos kanina rin, sabi ni nanay, nakita niya itong nakikipagpalitan ng kupon sa black market. Hindi ba magkasalungat ang dalawang yon? Kung ganoon, bukas, magtanong-tanong tayo sa post office. Ginoo, pwede po bang magpa-check? Resibo ng pagtanggap sa loob ng 10 taon. Hindi nyo ba nakikita na abala ako? Ginoo, nagmamadali po talaga kami. Pwede po bang bilisan nyo? Baryo Pag-asa na naman. Hindi ba nagpa-check na kayo noong nakaraang taon? Binibini. Ano ba alam mo sa pag-audit? Ipatawag ninyo ang magulang ninyo. May kumpletong talaan po kami ng padala. Gusto lang po naming i-check ang resibo ng bayad. Karapatan po namin ito. May patakaran ang post office. Hindi basta-basta pwedeng i-check ang mga file na mahigit 10 taon na. Kailangan humingi ng pahintulot sa nakatataas. Ang proseso ay napakahirap. Hindi ganoon kadali. Kumpleto ang mga dokumento namin. Bakit hindi nyo kami papayagang mag-check? Anong klaseng serbisyo ito? Akala mo ba pag-aari mo ang post office? Kung mag-iingay pa kayo, tatawagin ko na ang guard. Tingnan mo ang itsura mo, mukhang mahirap. Malamang hindi mo maintindihan ang form ng padala. Nag-audit ka pa. Ikaw ha, Gabriel, huwag kang padalos-dalos. Ako na. Ginoo, kami po ay pamilya ng bayani. Ang perang ito ay mula sa lolo ay benepisyong naiwan niya sa amin. Ayon sa batas ng bansa, may karapatan po kami na magtanong tungkol sa mga record. Bayani. Saan ang patunay? Ipakita ninyo ang patunay. Walang ebidensya. Gusto mo nang tingnan ang 10 taong record? Narito na ang lahat ng dokumentong patunay. Pakitingnan po. Ito ang patunay. Paano mo mapapatunayang totoo itong patunay na ito? HMP. Sino ang nakakaalam kung peke ka nga ba? Binibini. Sasabihin ko sa'yo. May mga perang hindi basta-basta nakukuha. Kapag kinuha mo yon, mapapasok ka. Huwag kang magpakain sa iba. At magpagamit bilang baril. Director Tan, ang 20,000 pisong pagpapadala ng pera, nawala nang walang baka sa loob ng 10 taon. Sabi ninyo na ayos na ang investigasyon. Gusto ninyo bang bitayin kayo? O habang buhay na pagkakakulong? Saan ka ba nanggaling? Binibining matalas ang dila? HMP. Nandito ka pa at naninira ng opisyal? Guardia, hulihin ninyo ang mga nanggugulong ito. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Hoy, Ginoo, ang laki naman ng daladala ninyo. May malaking pagkakamali siguro rito.
Hindi ka ba niya pinahirapan? Naghihintay lang kami sa'yo para isara ang lambat. Hoy! 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 Tingnan niyong mabuti. Kami ay narito para imbestigahan ang ilang resibo ng padala, ang resibo ng pagtanggap. Pakiusap ngayon din, ilabas ninyo ang lahat ng kaugnay na dokumento sa loob ng 10 taon. Gusto kong malaman kung sino ang napakalakas ng loob na magnakaw ng benepisyo ng mga bayani. Siya yun. Wala na. Tapos na. Direktor, tuluyan na tayong bagsak ngayon. Hindi ako, si Mang Tonyo po. Si Mang Tonyo, yung matandang lobo. Siya ang nag-utos sa akin. Sabi niya, ito daw siya ni David. Sabi niya, pera daw ito ni David. Bilang paggalang sa kanya. Nagbigay lang ako ng konting tulong. Katarantaduhan, ako si David Cruz. Maaga namatay ang tatay ko, bakit ko siya igagalang, Mang Tonyo? Panggamot yon ng anak ko. Benepisyo yun mula sa buhay ng tatay ko. Ako, General, aamin ako, General, magmamakaawa ako, aamin ako ng lahat, hindi ako yun. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Sasabihin ko ang lahat sasabihin ko. Salot sa bayan. Ikaw, karapat-dapat ka ba sa sweldo mo? At tiwala ng mga mamamayan? Tito Jose, huminahon ka muna. Maupo ka. Huminahon ka. Huminahon ka. HMP. Para sa ganyang klaseng tao, hindi sulit na masaktan ang katawan mo. Malinaw na ang lahat ng investigasyon. Naniniwala ako sa batas, hindi nito palalampasin ang kahit na anong salot. Sabihin mo kung paano kayo nagtulungan. Kung may itatago ka kahit isang salita, dito ka pa lang, papatawan ka ng parusa. Sabihin mo ng maayos, dahan-dahan. Bawat sentimo ng perang ito, saan galing, at saan napunta, nakatingin ang ating mga bayani mula sa langit. At nakikinig kami rito. Sabi ko. Ganito kasi ang nangyari. Biglang may dumating na pera sa post office. Nang makita ko ang laki ng halaga. Ayaw kong ipadala sa cartero. Baka kasi magkamali siya. Kaya ako na mismo ang pumunta sa Barrio Pag-asa. Tapos, pagpasok ko pa lang sa baryo, nakasalubong ko si Mang Tonyo. Tinanong niya kung ano ang pakay ko. Sabi ko, hinahanap ko si David Cruz. Tinatanong niya kung bakit ko hinahanap si David. Sabi ko, may malaking pera para sa kanya. Nang makita niyang perang padala, nagkaroon siya ng masamang balak. Sabi niya, hatiin na lang daw namin. Sabi niya, 20 sa akin, 80 sa kanya. Sabi ko, hindi pwedeng ganoon. Sabi niya, bakit hindi daw? Patay na ang tatay ni David. Bilang tito niya, siya na ang parang tatay ni David. Nararapat lang daw na gamitin niya ang pera ni David. Cruz. Tapos, noong unang taon, naghati kami. Yung susunod na 9 na taon, taon-taon ba kayong naghahati? Pambuhay yon ng anak ko. Ako. Tito, kumalma ka muna. Mahalagang testigo siya ngayon. Tama, ngayon na ang tamang panahon para tapusin siya. Masyadong mura yon para sa kanya. Hintayin nating isiwalat niya si Mang Tonyo. Tatay, tulungan kita. Oo nga, si Mang Tonyo nga. Taon-taon may padala, taon-taon may hati. Noong 2 taon, natakot na ako. Talagang natakot na ako. Natakot ako, pero si Mang Tonyo, sabi niya kung hindi ko ipagpapatuloy ang pagbibigay sa kanya. Isusumbong niya ang nangyari noong unang taon. Para hindi na ako maging direktor, nawala ng dangal, kaya wala akong nagawa kundi sundin siya, ipagpatuloy ang pagbibigay sa kanya. 400 piso pa rin ang ibinibigay sa akin taon-taon. At hindi naman talaga naghanap si David Cruz tungkol dito. Akala ko, naayos na ng matandang lobong iyon, naayos na niya si David Cruz, pero puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Pinahirapan niya ako. Anong hirap ang pinagdadaanan mo? Direktor Tan, napakayaman mo na. Ano pa ang hirap mo? 400 kada taon. Sa loob ng 10 taon, 4,000 na yon. Direktor Tan, para kang nasa langit sa sarap ng buhay mo.
Nakasulat na ng malinaw dito. Pumirma ka na lang. Kung sasabihin mo pang isang beses na hirap, kukunin ko ang place. At bubunutin ko ang lahat ng ngipin mo. Isang ngipin, hanggang sa mawala lahat. Pipirma ako. Pipirma ako. Ipagkaloob ninyo ang buhay ko. Pipirma ako. Mabuti po, General. Kami po ay mga opisyal ng batas. Dumating kami dahil sa isang isinumbong. Direktor Tan, bakit ka nakalungod sa sahig? Ano ang pakay ninyo rito? Ikaw, matanda, ikaw ang kumuha ng aming benepisyo at bayad pinsala. Anong benepisyo? Bayad pinsala? Sofia, huwag kang magkakalat ng chismis. Inamin na ni Direktor Tan ang lahat. Ano pa ang ipinagpapalusot mo? Direktor Tan, walang iya. Nanakaw mo ang ari-arian ng isang veterano ng digmaan. Tingnan natin kung ilang ulo mo ang puputulin. Masyadong mabait ang aking kapatid. Gusto kitang barilin ngayon din. Ginoo, sumama na po kayo sa amin. Huwag ninyo akong galawin. Sofia, dahil sa ngalan ng Pamilya Cruz, at sa harap ng aming mga ninuno, kung malaman man ni Lolo Pedro sa kabilang buhay, hindi niya ako pahihirapan sa kulungan. Patawarin ninyo na ako. Patawarin mo na ako. Wala kang karapatang banggitin si Lolo Pedro. Nasaan ka nung ipinaglalaban niya ang bayan? Ikaw ay isang duwag na, takot mamatay na takas. Salot, dapat kang sakalin, hayop ka. Hoy, Tito Jose, huwag po. Ang mga kamay ninyo ay para humawak ng baril at ipagtanggol ang bayan. Hindi para madumihan ng ganitong maruming dugo. Isang bayani si Lolo Jose. Hindi siya makikipagtalo sa tulad mong hamak na tao. Hindi ako katulad niya. Ako ay isang babae lamang. Isang babae na sadyang pasaway at matigas ang ulo. Sofia, nang ahas ka ring manampal sa akin? Matanda ang ilang sampal na ito. Kumpara sa kasamaan mong ginawa sa lolo ko, ay napakagaan pa. Mga Ginoo, dalhin ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Sige, wag na kayong maghatid. Uwi na kayo. Manugang ni Sofia, ingat sa biyahe. Bumalik kayo kapag may pagkakataon. Oo, sige. Tatay, nanay, kuya, aalis na muna kami. Paolo, magtrabaho ka ng mabuti. Alagaan mo rin ng mabuti si Sofia. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Jose. Para po sa inyo. Ito ba ay? Ito naman, ipinadala po ito sa akin ng tatay ko para sa inyo. Malamig na po kasi ngayon, lalo na sa gabi. Pwede nyo pong ipatong sa kama, o kaya naman itakip sa mga binti. Pareho pong pwede. Ang ganda naman nito. Si Sofia, ang galing at masipag talaga ng anak na ito. Sige, tatanggapin ko na ito. Ilvek. O sige, umuwi na kayo. Tumawag kayo pagdating nyo. Sige. May dadalhin ako sa'yo. Saan? Hindi na tayo babalik sa opisina. Nag-leave ako. HMM. Paolo, bakit mo ako dinala dito? Matagal na tayong kasal. Pero ngayon lang tayo naglakad-lakad ng magkasama. Yung tinanong mo ako noon, kung bakit ako madaling nangako sa isang babaeng hindi ko naman kilala. Naalala mo ba? Minsan may iniligtas kang lalaki sa isang eskinita. Doon ko na nakilala ang tunay mong pagkatao. Ah, ikaw pala yon. Muling nabuhay, at sa wakas, nabago ko na ang kinahinatnan ng nakaraan. Napanatili ko ang lahat ng mahalaga sa akin. At ngayong kasama ko siya, ang buhay kong ito. Sulit na ang buhay ko.